Nakatago sa silangang bahagi ng Puerto Rico ang abandonadong Humacao Juvenile Detention Center. Dati itong puno ng kabataang sangkot sa kontrobersyal at investigasyon. Tayo lang ang may alam sa lugar na ito. Huwag kang magpakulong sa mga kulungan na hindi binubuksan. Ang daming aso, may malaking grupo ng mga asong kalye. Noong 2019 iniwan ko kay Rod, ang bulwagan ay may bakas pa rin ng pumalyang sistema. Sa dokumentaryong ito, ilalantad natin ang nangyari sa nakalimutang kulungan ng mga menor de edad sa Puerto Rico. Ano ba yan? Ito ang suot ng mga nakakulong dito. Nakarating na ako sa ilan sa mga selda dito. Aning detention para sa kabataan ng Humacao ay nasa silangang baybayin ng Puerto Rico. Sa loob ng mga dekada, pinamamahalaan ito ng Department of Corrections and Rehabilitation bilang institusyong layuning baguhin ang mga kabataang nagkasala. Ang mga batang lalaki na may edad 13 hanggang 17 ay ipinapadala rito matapos ang utos ng korte, kadalasan dahil sa maliliit na krimen o mga issue sa pag-uugali. Layunin ang rehabilitation gamit ang education at disiplina, ngunit malayo ito sa naging realidad. Noong 1971 sinuri ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ang sistema ng kabataan sa Puerto Rico, kabilang ang pasilidad sa Humacao. Natuklasan ng mga inspektor ang masisikip na dormitoryo, maruming kalinisan, kulang na pangangalagang medical at mga ulat ng pisikal na pang-abuso. Dahil dito, matagal na pinamahalaan ng federal na pamahalaan ang mga institusyon ng kabataan sa isla. Ang Humacao ay naging isa sa ilang mga sentro na paulit-ulit na binanggit dahil sa hindi pagtupad sa mga pangunahing pamantayan. Noong 2010 nabawasan ang populasyon ng nakakulong na kabataan habang lumipat ang mga korte ng Puerto Rico sa mga programang pangkomunidad at alternatibong sentensya. Ang gastos sa operation, problema sa maintenance at pressure mula sa federal standards ay nagresulta sa mas hindi kayang sistema. Noong 2018 inanunsyo ng gobyerno ang pagsasara ng sentro ng kabataan sa Humacao. Mahigit 200 empleyado ang inilipat ng posisyon at ang natitirang kabataan ay nilipat sa ibang pasilidad sa Ponce at Villalba. Ang opisyal na pagsasara ay naganap noong Enero 2019. Matapos magsara, napabayaan ang ari-arian, nasira ang mga gusali, at hindi naalagaan ang mga panlabas na lugar. Tinatawag na lang ito ngayon ng mga lokal bilang ang lumang bilangguan ng mga menor de edad sa Humacao. Walang kumpirmadong plano para muling i-develop. Nasa Department of Corrections pa rin ang compound. Ngayon, paalala ang lugar ng magulong kasaysayan ng hustisya para sa mga menor de edad sa Puerto Rico. Isang institusyon para itama ang buhay ng kabataan na kalaunan ay napabayaan na rin sa kasaysayan ng koreksyon sa isla. Paano mo natuklasan ang lugar na ito? Nakita ko ito sa Google Maps pero kinumpirma rin ng isang kaibigan ko ang tungkol sa lugar na ito. At sigurado akong may mga kakilala siya, mga kamag-anak niya na nandito noon at sinabi nilang sobrang impyerno ang naranasan nila dito. Grabe ang mga tao dito, lalo na ang mga kabataan, mas pasaway at baliw pa sila kaysa sa akin. Isang typical na matandang lalaki na nakakulong sa bilangguan, kaya masasama talaga ang mga batang yon. Ano yung pangalan ng YouTube channel mo? Yung channel ko sa YouTube ay Manic. Ang ad ay may 2 Q, MNAIQQ. Ikaw, Spanish, pero gumagawa rin ako. Warbex. Astig, salamat sa pagdala sa amin dito, ma'am. Mga tol, ngayon lang ako mag-explore ng abandonadong Juvenile Detention Center. Sa United States, ganyan namin ito tinatawag. Dito, training facility ang tawag nila at para talaga ito sa mga bata kaya hindi malaki. Gusto ko na nasa gitna tayo ng kung saan katabi ng bukirin. Sa tingin ko kung ako ang nandito, madali lang makatakas. Pero tara, pasok tayo sa loob at tingnan natin kung ano ang itsura nito. Dito ang pasukan mga pare. Dito dadaan, bukas ang mga pinto. Medyo kakaiba ito. Mukhang isa ito sa mga pangunahing opisina. Grabe, pati yung mga pintuan ng kulungan nandyan pa. Ano pa kaya ang meron dito sa paligid? At wow, tingnan mo dito sa likod. Mukhang maliit na replika ito ng gusaling ito. Ed, kung ganun nga, grabe, ang laki pala ng lugar na ito. Baka nandyan tayo mismo ngayon. Kaya meron pa tayong buong section na ito. Ngayon ko lang napansin na nandito pala ang pangalan ng pasilidad. Nakalagay dito, Centro de Detention de Humaco New Facilities Now, na ang ibig sabihin ay sentro ng detensyon ng Humico. Ang Humico ang lugar na kinaroroonan natin ngayon.
At sa ating kaako, yung arkitekto at tagaplano ay ang taong ito, Jimenez Rodriguez Barcelo. Ay para sa mga bisita na dumaan dito, malamang mag-check-in, isusulat ang kanilang mga pangalan at pagkatapos ay dadaan sila sa makinang ito malamang bago pumasok doon. At kailangan nilang ilabas lahat ng laman ng kanilang mga bulsa at ipaskan dito para masiguradong walang dalang armas ang tao. Meron ka pang PC sa ibabaw nito. May naglagay ng bagong pitas na kamatis. Uy, Grabe, ang astig nitong nakita ko. Mga poses ba to? Ay hindi, mga poses pala sa pa. Grabe. Mas astig pala dito kaysa akala ko. Gusto ko ang ayos nila dito. parang gubat sa labas. Wow, ang papi dun sila. Magdudulot ito na lahat ng mga preso. Di mo mabubuksan, kailangan mo ng susi. Baka may ibang paraan tayo. Sigurado ako, para itong bulletproof na salamin. Ano ba yan? Grabe naman. Mukha talagang parang may bumaril dito gamit ang baril. Pero dito ka makikipag-usap sa isa sa mga preso. Sabihin na nating kamag-anak o kaibigan ka, pwede kang pumunta dito mismo at makipag-usap sa bintanang ito. Bago lahat ito sa akin mga pare, nakikita ko lang to sa mga pelikula. At makikita mo ng kaunti ang kwarto, sobrang liit talaga at may isang pinto lang doon. Well, umaasa akong makakapasok dito pero kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Narino ang sagisag ng lugar. Sticker ito. Alam kong parang tahi ang itsura pero hindi naman. Tingnan mo itong kwarto, nandito lang dito sa may kanto. May parang kakaibang mesa na mukhang pang poker. Yan ay random na kutson. Kung iisipin mo, parang may pagkakataon na may squatter na tumira dito nun. Sa tingin ko, papunta lang ito sa mga opisina ng pulis. Wow. Parang may ultraviolet tent yung bintana na yon. May kalendaryo doon. Galing ito sa Hulyo 2019, malamang doon iniwan ang lugar na to. Nagtataka ako kung bakit kakaiba yung tent na ito. Hindi ko talaga maintindihan kung ano yon. Kaya kung alam mo, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Balik tayo dito sa loob. Wala naman laman. Wala na namang laman. At wala pa rin. Isang refrigerator lang, yun na lang ang sasabihin ko. Itong mga kwarto dito ay parang mga opisina ng pulis at baka may break room din dito dahil may refrigerator sa tabi. Sige, papasok na tayo ng mas malalim ngayon. Mukhang isa pang front desk ito. Grabe, yung mga kisame pare talagang wasak na wasak na. Umuulan na sa labas ngayon. Naglalakad-lakad lang ako dito sa mga opisina. Mukhang dito nila inilagay ang ilan sa mga susi. Baka para ito sa mga selda. Ibig kong sabihin marami sila nun. And ang mga numero ay umaabot hanggang 205. Sige, kararating ko lang dito. Mukhang interesante ang mga ito. Sana naman ito sa mga bulletproof na salamin kaya malamang mas secure din ang bahaging ito.
Mukhang ginawa nila itong imbakan ng mga papel at dokumento. Tingnan natin. So, sa bahaging ito, nakatalaga ito para sa personal na consumer. Ang lugar. Sinusubukan kong gamitin ang Espanyol ko dito. Ang kooperasyon. Maraming pag-ingat ng administration. Ay mabigat itong pinto. Parang naalala ko yung isang klinika ng nurse. Kaya siguro dito tinitingnan or chine-check up yung mga preso. Wow, makikita mo sa bintana ang mga damong ligaw na tumubo. At ang daming gagamba at sapot ng gagamba. Meron lang mas marami pang bakanting kwarto dito. Opisina ng Recursos Humanos. Programa ng protection at pagtatanggol para sa mga taong may kondisyong mental. Panal. Pakiramdam ko parang itong silid na ito or itong bahagi ng gusali ay ginamit para sa parang therapy or mental na pagsusuri. Sige, mukhang kailangan nating lumabas. Halos naikot na natin ang karamihan ng mga silid dito. Grabe ang lakas ng ulan. Gusto ko talaga itong damit, mga tol. May cute siyang hood. Saan ako pupunta? Susundan ko na lang ang daan. Naglalakad ako ngayon sa gubat. Nasa harap ang mga kaibigan ko. Sinabi ko sa kanila na mauna na dahil alam kong gusto niyo at gusto ko rin ang mga video ko. Para maging maganda at tahimik magkaroon ng mas pakiramdam ng pag-iisa. Kaya naman nag-e-explore ako mag-isa ngayon. Siguradong may butas sa bakod kung saan. Grabe. Kaya ganito ang itsura ng mga bakod na ito. Sa totoo lang, hindi naman sila mukhang mahirap or delikado gaya ng inaakala ko. Wala pa nga silang barbed wire. Tuloy lang tayo pababa. Sige, nakakita ako ng butas sa bakod. Dito siguro tayo dapat dumaan. Medyo masikip dito. Pasensya na, gagamba. Grabe. Mukhang ito ang daan papasok. Kakakita ko lang sa mga kaibigan ko. Anong sabi mo, Tol? Sabi ko, mag-iingat ka. Oh. Huwag kang makulong sa alinman sa mga kulungang to dahil hindi yan nabubuksan. Kapag nagsara yan, tapos ka na. Tapos ka na, Diyos ko. Sige, salamat sa paalala. Yung kwarto na lagi mong Oh, Nasa loob ako nun at parang isinara nila. Ay, grabe. nagpapahinga lang ako.
Grabe. Binuksan ko, lumabas ako, tapos sinara ko. Naiipit siya, may mga paniki dito. Maraming gagamba, ayoko sila. Ayoko ng mga paniki. Wala akong problema sa mga paniki, sir. Wala naman silang ginawang masama sa akin. Gusto ko sanang mag-isa sa kuweba, pero inangkin nila ito lahat. Impyerno, hindi. Alam mo, masaya ako. Hindi ko gusto yung mga ibon. Natakot ako sa mga paniki, pero natatakot tayo sa mga gagamba, kaya... Mas makatuwiran ng kaunti ang Takot ko. mga paniki baka may rabies. Oo. Nandito ka nun, siguro tama nga. Tama. Mag-ingat ka. Nagsimula ang lahat ng ako'y nag-caving, kaya't kamangha-mangha ito. May paniki bang umatake sa'yo? Ayos lang naman, isipin mo na lang ganito. Ganito ako nun. May kisame sa taas ko na may mga butas ng paniki, literal na ilang talampakan lang ang layo sa akin. Ay, grabe. Hindi para sa akin yan, bigay mo na lang lahat ng gagamba sa akin. Sige mga tol, kakadating lang namin dito sa ilang selda. Grabe, ang wild talaga. Naisip ko lang, ano kaya itsura ng lugar na to kung aktibo pa ito? Isipin mo na lang na ikaw ang preso dito ngayon. Parang kantina ang dating. Mukhang may unang palapag at pangalawang palapag na may mga selda. Tingnan natin ang mga nandito sa baba. Pakiramdam ko pare-pareho lang ang itsura ng mga yan. Oh, maliit lang talaga na kwarto ito. May parang upuang kahoy dito at siguro dito ka rin hihiga o dito dati nakalagay ang kama. Siguro tinatambak mo lang ang kutsyon dyan. Wala kaming banyo o lababo. Nandito ka lang mag-isa. Sa tingin ko, yun ang ilaw. May shared na palikuran kayo dyan mismo. Sila numero 3. Oh, interesante. Ito ay may upuan talaga. Pero mukhang pareho pa rin. Tara, akit na tayo sa itaas. May mga palatanda ng pinsala ng tubig sa tingin ko. Tagas. Oh, wala naman talagang pagkakaiba sa kahit alin sa mga selda na ito. Wow, napapansin ko itong selda na ito. Selda 14. May larawan ni Jesus. Hindi lang yon, may mga sulat din sa mga pader na ito. Sa tingin ko, galing ito sa mga explorador, maliban na lang kung ang bilanggo mismo ang gumuhit nito sa pader. Narito ang isang papel na eroplano. Tinatangka ko lang umupo at imagine ang ganitong uri ng pamumuhay. Sa totoo lang, parang ganito ang kwarto. Mas malaki pa ito kumpara sa mga kwarto na napuntahan ko sa New York City or Hong Kong. Malamang pareho lang ang laki pero siguradong hindi ito ang buhay na gusto mong maranasan. Sasabihin ko sa iyo na walang sikat ng araw dito, nakaupo ka lang sa kwartong ito. Nakakainis ang ingay, lalo na kung puro salita lang. Sana nag-enjoy pa rin kayo. Paki-like at share ang video. I-comment nyo rin ang opinion nyo sa ibaba. Gusto kong marinig lahat tungkol dito. Ano ito? Pangalan, direksyon, lungsod, pakikisama, landas, liga. Hindi ko naman iniisip na may ibig sabihin yan. Ine-explore na namin ang bahaging ito at ngayon lang kami pumasok dito. Siguro may maliit kang bulwagan dito sa gitna para sa mga manggagawa, mga gwardiya at mga opisyal. At ganun din, sa kabilang dulo meron ka ulit. Parehong bloke ng mga tao. Pakiramdam ko hindi ko na kailangan ipakita ito sa inyo. Siguro alam nyo na kung ano itsura nila. Gusto kong makakita ng mga kwarto dito sa building na hindi nyo pa nakikita. Meron pa nga tayong parang mapa dito, A at B. Naisip ko lang, pwede kaya na yung ibang mga preso nakakapag-usap lang sa isa't isa mula sa magkaibang side? Malamang hindi.
Pero may isang bagay sa gitna. Bakit may kariton dyan? Sige, oo. Malamang may isa pang gwardiya na naka-station din dito. May payong diyan. Baka maraming tao ang naka-station dito. Makikita mo ang magkabilang panig ng sabay. Minamanmanan lang nila ang mga iyon. Mukhang meron kang mga control na sistema dito. Ay wow, ginamit ang mga ito para buksan ang ilan sa mga pinto. Grabe. Nakakabaliw. Pangit ang tanawin nila, kailangan pa talagang lagyan ng rehas sa paligid. O kung gwardiya ka, ikaw ang may pinakamagandang tanawin sa side na to. Siguro yung mga taong nakatira sa block na to kailangan bantayan ng mas mabuti. May poster dito na nagsasabing basagin ang katahimikan at suportahan ang laban sa sexual na pang-abuso. Narito tayo na sa banyo. May shower sa gitna mismo. Mukhang tinanggal na lahat ng gamit. Pupunta na ako dito sa baba ngayon. Kailangan nating maglakad sa labas papunta sa susunod na pasilidad. Buti na lang tumigil ang ulan. Saan na naman ako pupunta ngayon? Kaya parang nag-e-explore na naman ako mag-isa kasi ang tagal ko kumuha ng lahat ng detalye sa mga kwarto. Yung mga kaibigan ko, mabilis at kakaiba ang style sa pagkuha ng video kaysa sa akin. Gusto ko yung cinematic, kinukunan lahat ng detalye at pinakamagagandang litrato. Sila mabilis lang dumaan. Sinusubukan ko lang alamin kung paano ako makakagalaw dito. And alam ko na tama ang direction ko kapag nakikita ko yung mga bakas ng paa nila, kaya kailangan ko lang sundan yon. Sige, nakasama ko ulit ang tropa. Grabe mga tol, tingnan nyo ito. Ay grabe, amoy dumi ng ibon at mabahong tayo dito sa paligid. Pero ito ang gymnasium. Alam mo, muntik ko nang akalaing may ilaw sa kisame. Pero siguro kulay lang yan na galing sa sikat ng araw. Uy, alam mo yung kasabihan parang kulungan ng eskwelahan at parang ganun nga ang pakiramdam ko ngayon. May gymnasium sila dito kung saan may mga taong naglalaro ng basketball at iba pang sports. Sa tingin ko kailangan din naman ng mga tao ng kahit anong aktibidad. May parang 2 random na refrigerator dito. Parang ayokong buksan yun pero kailangan kong gawin yung ritual. Parang sombrero ni Santa Claus. At ayokong hawakan yon. Mukhang sobrang kadiri. Ang daming ibon, naririnig ko sila. May mga upuan din doon. Ha? May mascot pa sila. Talagang parang nasa eskwelahan na tayo ngayon. Mukhang may sarili ring basketball team ang juvie na ito. And ang tawag sa kanila ay Humako CTS. Mukha siyang kuwago. Sigurado ako medyo naiinis ang mga ibon na ito na nandito ako. Mga kalapati sila. Ay may isa na hindi nakaligtas. Sige, iniikot namin ang kabila. Uy, nandito rin yung parehong mga mesa na nakita natin kanina nung nagsimula tayong mag-ikot dito. Tingnan natin ang nasa baba. Sige, parang mga ibang selda ng bilangguan ng itsura ng mga ito.
Mukhang mas marami pang selda ng bilangguan sa bahaging ito. Oh, pareho lang pala. Magkapareho talaga, para akong may deja vu. Nagtataka ako kung may panikirin dito. Walang mga paniki ngayon, sa ngayon. Pero halos pareho lang din ang nakita natin. Mamaring ang isang backpack ay para sa lalaki at ang isa naman ay para sa babae. Lalakad pa ako papunta doon sa banda rito. May ilan tayong uniforme. Naalala ko ang isang maliit na bangungot. Siguro ganito ang suot ng mga gwardiya. Naintulo sa ibabaw is isang labahan. Oh, Dito nila ginagawa. Ang paglalaba. Isa lang ang labahan nila at ito ang mga dryer. para sa isang malaking lugar, maliit lang ang laundry room. Siguro ilang damit lang ba talaga ang nilalabhan nila? Baka tig-isa lang ang binibigay sa bawat tao. Dito sa dulo ng hallway, meron ding parang control room. Kinokontrol nito ang ilang bagay sa magkabilang pakpak. Mukhang para ito sa alarma dahil may salitang panic na nakasulat. Siguro kung may preso na nag-aaway or nagkakagulo or baka may nagtangkang tumakas, dito niya ipapatunog ang alarma. Oh, mga kaibigan, malapit na ang katapusan. May isa pa tayong silid na pupuntahan at iyon ay papunta na sa pasukan ng lugar. Talagang naging kakaiba at kamangha-mangha ang pag-explore natin sa buong pasilidad ng detention ni Dewey. At alam mo, hindi ko inakala na mag-e-explore ako ng ganitong bagay dito sa Puerto Rico. And it na ang huling araw ng pag-e-explore ko. Kaya ngayon, pwede ko nang i-enjoy ang kalahating araw. At bukas, aalis na ako para sa flight ko sa gabi. Napakaganda ng naging paglalakbay ko sa sharing ito tungkol sa Puerto Rico at sana ay nag-e-enjoy kayo. Marami akong pinuhunan na effort dito. Kaya siguraduhin ninyong i-share ang mga video na ito, mag-like at mag-comment kahit ano pa yan. Kaya ito ay literal na mga pribadong selda, talagang para lang sa bawat individual. Makikita mo kung gaano sila kaliit pero alam mo may sapat ka pa ring espasyo. Walang bintana o sinag ng araw na pumapasok ang mga ito. Sinasabi ko sa'yo, napakatahimik dito sa loob, parang talagang soundproofed. At dito nananatili ang mga opisyal at mga gwardiya. Nakikita ko ang ilang mga damit. Ay, ang astig nito. Wow, grabe. Ito yung sinusuot ng mga preso. Mukhang nagsusuot sila ng pantalon. Nakitosan yung sapatos nila at marahil orange na kamiseta ang kanilang suot sa itaas. Lahat sila ay may amag. Ano ang nakasulat? Nakasulat ay CTS Camacho. Pero parang ganito rin ang mga damit pang gym na susuotin nila kung pupunta sila sa gym. Maliban na lang kung ito rin ang sinusuot nila sa loob ng selda nila, ang tanging naiiba lang na suot nila ay ang kanilang sapatos. Siguro ito na yung hinaharap. Gusto ko itong ma-APU na panulat. May mga papeles sila dito. And isa pang control system, siguro para sa mga pinto.
Basta kung anong-anong kalokohan lang. Kaya ito na ang huling bahagi na kailangan kong puntahan at tingnan. Hindi ako sigurado kung ano ang maaring naging gamit ng gusaling ito sa gitna. Oh! Ito pala ang kabilang bahagi ng pasukan na pinanggalingan natin. Naalala mo yung bahagi na nakasara lahat, hindi tayo makadaan. Ito ba yon dito mismo? Ngayon pwede na nating galugarin yung opisina dyan mismo. Ang daming aso, grabe. May malaking grupo ng mga asong kalye. Ano ba yan? Grabe. Delikado yan, Cash 5. Isa ka lang. Pero kahit papaano, hindi rin naman nila ako maabot mula rito. Pero ganito ang itsura ng opisina. At siguro, Ito rin ay parang control center. Mas marami kang bagay na kinokontrol dito sa side ng building na to para sa mga pinto. alam mo lahat ng mga makinang nakita natin ay kumokontrol sa iba't ibang bahagi ng bawat pakpak ng gusali. Kung may sumalaki or tumakas, pwede agad patunugin ang alarma. Sige, ayos yon. Halos nakita na natin lahat. Umalis na tayo dito.